Nalaman din namin na kung sakaling hindi papasa yung round 72, ang kapalit nun maglilinis kami ng bakuran mo. Tinatanggap din namin yung alok mo na yun, na maglilinis kami ng bakuran mo. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Nitong nakaraan nga ay gumawa tayo ng isang video na kung saan ang isang grupo ng antingero mula pa sa Mindanao ay gustong magpa-testing ng gamit kay Commander Bantugan. At ang request nila na ito ay idinaan nila sa isang pag-call out sa pangalan ni Commander Bantugan sa isang YouTube channel, at ito ay ang YouTube channel ni M. Grace Tenahora. Ako man mismo mga ka-horror ay napanood ko yung video na ginawang pag-call out ni M. Grace Tenahora kay Commander Bantugan. Nag-comment pa nga ako ron sa video na yon at sinabi ko na itatry kong gawa ng video yung kanyang pag-call out at baka sakaling mapansin ni Boss Nick. Hindi naman nabigo itong si M. Grace Tenahora dahil agad namang napansin ni Commander Bantugan yung kanyang pag-call out at malugod niyang tinanggap yung hamon ng testingan ng gamit na nanggaling sa Mindanao. Matapos nga 3 linggo ay natuloy rin ang testingan ni Commander Bantugan at yung gamit ng nanggaling sa Mindanao, at hindi lang yon dahil meron ding ilang gamit na nanggaling naman daw sa grupong Mendez. At ito ay naisabay rin sa testingan sa tulong na rin ni M. Grace Tenahora. Pero gaya nga ng mga dating naging testingan ni Commander Bantugan, sa mga nagpapalimo sa kanya ay walang pumasa kahit isang gamit dito. Pero ganun pa man ay naging maayos naman yung takbo ng testingan nila. Magpapakita nga lang ako sa inyo mga ka-horror ng ilang highlights ng naging testingan na ito. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ng video. Yun na. So yan mga ka-horror, nung unang pinutukan ni Commander Bantugan itong medalyon na ito ay tila hindi ito tinamaan. Ayan, chinecheck nila na talaga namang walang tama. Pero dahil nga may usapan na kailangan ay 3 putok ang gawin ay uulitin ito. Pero sa pangalawang pagputok ni Commander Bantugan ay ayun na, tinamaan at nasira na yung gamit. Tatalaban ba to? Ito daw, hindi daw to tinablan. Binaril ito, hindi tinablan. Ito, yan, may tama ng bala pero hindi daw tinablan. Sige. So itong susunod na ipapakita ko sa inyo mga ka-horror ay tested na raw ito, na naputokan na dati at hindi tinablan. So meron to sa kunat. So tingnan natin kung ano mangyayari mga ka-horror. So yun butas mga ka-horror. So dito na tayo sa pangatlong gamit na tetestingin ni Commander Bantugan mga ka-horror, at ito yung main event. Ito yung gamit na nanggaling sa Mindanao. So tingnan natin kung ano nga ba ang bisa nito at kung ito ba ay papasa sa gagawing testingan ni Commander Bantugan. Anong bisa ng agimat na yan? Taguliwas. Ito marami na tong pinagdaanan na sa may-ari ito. Talagang doon, magulo doon Ewan ko lang kung papasa dito. Pero ang sabi ng may-ari, kahit ano daw to, matamaan, dadalhin pa rin sa kanya. Sabi ng So ibig sabihin, subok na yan? Oo, subok na to sa tao, pero sabi niya kung matamaan man to hindi, o kung papasa, siyempre, kukunin, diba? Pero kung sakali mang matamaan, ibabalik pa rin sa kanya. Okay. Kasi sige. Na. Kahit ano dito? Sala, hindi tinamaan. So yun mga ka-horror, nakita naman natin na talagang hindi siya tinamaan doon sa unang putok. So tingnan natin doon sa susunod kung ano ang mangyayari.
So yun no, makaka-horror at tinamaan at kitang-kita naman na nabutas yung pinakapuno nung pangil o yung gamit na ito. So hindi ito pasado. Sa kabilang dako naman ng kwentong agimat, kung maaalala nyo mga ka-horror, ay mayroong nag-post na dalawang lalaki na kung saan hinamon din ito si Commander Bantugan, at ang gusto nilang ipatesting dito ay yung round 72 ni Maestro Lotus Agimat. Sa unang video nga na ipinost nila sa kanilang Facebook page ay mapapanood natin na talagang confident ang dalawa na ito na papasa yung R72 na nanggaling kay Maestro Lotus Agimat, at ito nga ay palilimusan din nila ng 1.5 million. Doon din sa mismong video na yon ay nag-comment si Idol Nick Banayo at tinanggap niya rin yung hamon ng dalawang ito, at pati yung presyo ng limusan ay malugod na tinanggap ni Commander Bantugan. Pero nagkaroon nga siya ng konting kondisyon na kung saan kapag hindi pumasa yung gamit ng dalawang ito ay paglilinisin nga raw niya ito ng kapaligiran. Kaso matapos nga nilang maipost yung video na iyon at mapanood ng napakaraming tao ay hindi na nagparamdam ang dalawang ito. Kinall out pa nga ni Commander Bantugan ang dalawa na ito para lumabas at nang ma-schedule na yung testingan. Kaso wala, hindi nagparamdam yung dalawa. Maging sa isang video ko ay nag-comment din si Commander Bantugan at yun nga ang sabi niya na tila hindi na nagparamdam yung dalawa at wala nang balak ipatesting pa yung R72. Pero kahapon nga ay muling nag-post ang dalawang ito ng video doon sa kanilang Facebook page at nagpaliwanag sila patungkol doon sa magiging testingan nila ng R72, at ayon nga sa dalawa ay tinatanggap nila yung kondisyon ni Commander Bantugan na kapag hindi pumasa yung R72 ay maglilinis sila ng kapaligiran. Ayon pa nga sa dalawa ay nag-aantay lang daw sila ng basbas ni Maestro Lotus Agimat dahil ayaw naman daw nilang i-bypass ito. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang ilang clip ng kanilang video. Isang mapagpalang araw sa iyo, Commander Bantugan. Napanood namin na tinanggap mo yung hamon namin na ipapatesting namin yung round 72 sa iyo. Yun nga, nalaman din namin na kung sakaling hindi papasa yung round 72, ang kapalit nun maglilinis kami ng bakuran mo. Tinatanggap din namin yung alok mo na yun, maglilinis kami ng bakuran mo. Kung sakaling hindi papasa. Kung sakaling hindi papasa ang round 72. Yun nga lang, hinihintay pa namin yung basbas ni Maestro Lotus na ayaw namin kasi i-bypass si Maestro Lotus. Kung sakaling may mangyari kasing hindi maganda, ayaw namin may masisi gagawin namin. Testingan. Magandang araw nga pala sa iyo, KB Idol. Confident naman kami na ipapatesting namin to. May hinihintay lang kami na kasi kailangan din namin ng budget pagpunta dyan para hindi naman masyadong yung namin. Ako sakali hindi siya papasa yung budget kahit pauwi. Confidence naman kami na makakapasa yung round 72 kasi tested na naman alaga namin to sa actual at saka sa testingan. Kaya gusto namin sa yung patesting kasi alam namin malakas ang panudla mo. Kaya yun, gusto namin subukan talaga sa iyo na para makapasa yung round 72. Maraming salamat. So yun mga ka-horror, at mukhang nagkakaroon na ng linaw yung gagawing testingan sa pagitan ni Commander Bantugan at ng R72 ni Maestro Lotus Agimat. Kumbaga ang talagang inaantay na lang natin dito ay yung go signal ni Maestro Lotus Agimat para ma-schedule na yung gagawing testingan nito. May mensahe naman si Commander Bantugan doon sa gustong magpa-testing ng gamit sa kanya, lalong-lalo na ngayong paparating na Semana Santa. Maraming salamat sa pag-ano sa akin. So sa mga gusto pong magpasubok dyan, PM nyo lang ako sa Facebook account ko at para ma-schedule natin kung kailan. So lalo na ngayong mahal na araw,
PM nyo ako sa mga gusto magpasubok. So maraming salamat mga panalig. Thank you very much. Abang-abang na lang tayo mga ka-horror sa mga susunod pang mga kaganapan doon sa mga gustong magpa-testing ng gamit kay Commander Bantugan. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa Agimat. Maraming salamat po.